Ito kasi yung sa FZ dyan. Ang gagawin ko dito is sa kabila ko ilagay. It's me again, Daniel TV Vlog. Ngayon naman po meron tayong kakabit na FZ na mug sa ating Yamaha EZ. So ipapakita ko sa inyo kung paano i-convert. So kaya kung bago pa lang po sa aking channel, please click the subscribe button saka click your notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video na i-upload ko. Libre lang po yan. So yan, ito yung nabili natin na pang FZ na mugs. Ikakabit natin to sa ating Yamaha EZ. So ang gagawin ko muna dito, pipinturahan ko muna to bago ko ikabit. So susundan nyo lang yung video na to. Ipapakita ko sa inyo kung paano ikabit yung pang FZ na mugs sa ating Yamaha EZ. So yan na. So next natin dito is pa-final natin ng kulay blue. So yan, ipapain na natin. Ito na yung napinita itong kulay is high temperature na blue. So ito, walang kukupas-kupas to. Hindi to basta-basta nakukupas sa init. Yeah, medyo may kamahalan nga lang talaga basta high temperature. Kasi nga pang makina nga to Pero gagawin natin, lagyan natin sa mugs para hindi talaga siya madaling kumupas. Final FZ mugs kabit sa Yamaha EZ. Ayos, okay na yan. Lapad So, sinabay ko na rin yung kanyang front para mag-uniform na silang dalawa, parehas ng kulay. Yung sa front ko nga pala is stock pa rin na Yamaha EZ. Yung sa likod lang talagang pinalitan ko ng pang FZ. Stock to ng EZ. Nilagyan ko ulit ng paint remover para mas maganda yung resulta ng pagkapintura natin. So final na. Ito stock ng Yamaha EZ na front. Tapos yung likod natin ngayon is ito na yung pang FZ. Yun. Ayos to. So yan, nandito na. Tapos na natin lagyan ng gulong yung ating FZ. So ito nga pala yung gusto magkabit ng FZ na mag sa EZ. So actually halos magkapareho lang po talaga sila yung kanila axle. So parehas lang po. Ayan, ito sa EZ to. Ayan, magkaparehas lang talaga sila. Halos walang pinagkaiba. Tapos yung hub sa plants parehas lang din. Ayan. Ayan, EZ na plants. Tapos FZ. So halos parehas lang din. Ayan. So halos walang pinagkaiba. Ayan. So bearing, ganun lang din. Parehas lang. So dito lang kayo magkatalo. So pag gumamit po kayo ng FZ na hub, ito. So ang gagamitin ko is FZ pa rin kasi nang nabili ko, kasama kasi itong kanyang plants sa sprocket. So ito rin gagamitin ko. Tapos yung gagamitin lang natin dito na spacer is FZ ito. Ito yung dito sa kabila natin to ilagay doon sa kanyang brake shoe. Tapos yung gagamitin natin dito is ibabalik lang natin yung sa dito ng SZ. So dito rin natin ilagay sa FZ. Tapos yung ito kasi yung sa FZ dyan. Ang gagawin ko dito is sa kabila ko ilagay doon. Tapos maglagay lang ako ng isang spacer kasi almost kulang siya ng 2 mm. So paglagay ko ng spacer, so magkaparehas na sila.
Si sentro na sa. So ito yan, dito yan. So FZ mugs, FZ na flange, sprocket, tapos yung spacer lang is sa EZ. Instead na itong sa kanya is tinanggal ko kasi malayo, hindi si center. So ito pa rin nilalagay natin. So para mag-center pa rin siya. So tingnan nyo, kakabit ko. So gaya ng sinabi ko kanina, yung spacer dito na EZ is binalik ko lang. Instead na ito yung kanyang spacer para dito sa may sprocket. So hindi ko nilagay kasi pag ito nilagay mo, hindi siya si center kasi ang layo. Tingnan nyo. So hindi siya mag-align sa kanyang sprocket. So ang ginawa ko, binalik ko lang yung kanyang stock ng EZ na spacer. Tapos dito sa kabila, ito yung original ng EZ na spacer. So kung titingnan nyo, hindi na siya po pwede. Ayan na. So hindi na siya po pwede. So yung gagawin naman dito, so ito yung para sa kabila sa may sprocket na spacer. So ito naman yung ilalagay nyo dito. Ay sorry. So tingnan nyo. Ano? So konti lang yung naiwan. So ang gagawin natin para mukha siya, lagyan natin ng isang spacer na. Yan. Tapos magagamit na natin yung kanyang spacer. So ayan. So swak to. So ito na. Tapos na natin ikabit natin FZ mugs sa Yamaha SZ. So ayan, no. Center pa rin siya. So gaya ng sinabi ko kanina, so yung spacer na para dito, ibalik nyo lang yung sa original ng EZ. Tapos yung spacer para sa FZ dito, lagay nyo sa kabila. So ito kasi yung sa kabila ng EZ. So dito yan. So hindi siya pwede, yan. Kung gusto nyo naman, pwede nyo ring putulan kung ayaw nyo bumili. So pwede nyo putulan yung kanyang original. Putulan nyo lang dyan para nyo may kabit. Tapos pwede na siya. So ayos. 140 by 70 17 na tire ikakabit natin dito sa ating Yamaha SZ na naka FZ mugs. And tingnan natin kung sasagad na ba yung 140 na papalitan natin dito sa stock ng 120. Ito ba, 140. Yun. So 120 to. Ayan na. 120. Yan, 120/17. So, palitan natin ng 140. So, ipaubayin na natin to sa tire changer machine. So ito na, nakikabit na. Ito yung 120, ito naman yung 140. So, yan, kabitan natin ngayon sa ating EZ. Tingnan natin kung kasya talaga yung 140 sa FZ mugs kabit sa Yamaha EZ. Yan. So, parang kakasya talaga ito. So, kasya talaga siya. So, pasok talaga yung FZ na nilagyan natin ng 140 na gulong. So, okay talaga siya. Yun. So, pasok na siya. So, ganun pa rin yung clearance. Wala akong ginalaw. So, talagang yung gulong lang talaga yung pinalitan natin ng 140 from 120. So, paikutin natin kung okay ba. Yun o, walang sabit. So, swabing-swabing pa rin yung 140. So, yun. Sana nasatisfy kayo. Tsaka, wala nang problema. So, flawless pa rin yung 140 para sa ating EZ. So, ayun. Okay. Hindi pa nakapag-subscribe at saka yung mga bago pa rin dito sa aking channel. So, please, click the subscribe button. Saka, click nyo rin notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video na i-upload ko. Libre lang po yan. So, yan ang update ng ating 140. Nakakabit sa ating Yamaha EZ. So parang lumaki talaga siya ng konti. Okay, konti lang nung nilaki. Pero at least gwapong-gwapo yung ating gulong. So yan. So actually nakaload na ito ng 183cc tapos naka fully loaded. So walang problema. Combination nito is 1645. It's my life.